Iniisip ng karamihan na ang kaisipang pang-ekonomiya ay nagsimula kina Adam Smith o Karl Marx. Siguro si Aristotle kung nagbigay sila ng pansin sa kanilang klase sa economics. Ngunit may isang bagay na nakatago sa mundong medieval na bihirang banggitin ng mga aklat-aralin sa kanluran. Halos 1,000 taon na ang nakalilipas bago pa man umiral ang kapitalismo, bago pa man ang mga sentral na bangko, bago pa man ang mga stock market. Isang iskolar na Muslim ang naglabas ng babala na patuloy na umaalingaw-ngaw sa bawat krisis sa pananalapi na kinakaharap natin ngayon. Sinabi niya na kapag nawala ang moral na kompas ng pera, ang mga lipunan ay nabubulok mula sa loob palabas. At sa pagtingin sa mundo ngayon, maaaring mas naunawaan niya tayo kaysa sa pagkaunawa natin sa ating sarili. Hayaan mong ibalik ko kayo sa taong 1,000 at 100. Ang Europa ay pira-piraso, mahirap at patuloy pa ring lumalabas sa tinatawag ng mga historiador na Dark Ages. Ngunit ang mundong Islamiko, ito ay ibang-iba na ang kwento. Ito ay umaabot mula sa Espanya hanggang sa Persia at higit pa. Ang mga lungsod tulad ng Baghdad, Damascus at Cairo ay hindi lamang matao, sila ay umuunlad. Sila ay mga makapangyarihang lugar sa pananalapi, mga sentro ng intelektual. Ang mga ruta ng kalakalan ay puno ng mga karavan na may dalang seda, pampalasa, tela at pilak. Ang mga eskolar ay nagdedebate tungkol sa filosofiya, batas, astronomiya, medisina. Ang mga pamilihan ay puno. Mayaman ang imperyo. At ang kayamanang iyon ay mas mabilis na nagbabago sa lipunan kaysa sa alam ng sinuman kung paano pangasiwaan. Ito ang mundo kung saan lumilitaw si Abu Hamid al-Ghazali. Bahaging pilosopo, bahaging eskolar ng batas, bahaging teologo, bahaging kritiko sa lipunan. Isipin ang isang taong makapagpapaliwanag sa layunin ng kaluluwa at sa mekanismo ng isang sistema ng pera ng walang pagkukulang. Ipinanganak sa Persya noong 1,058, mabilis na umakyat si Al-Ghazali sa hagdan ng intelektual. Sa kanyang kalagitnaan ng mga 30, hinawakan niya ang isa sa mga pinakaprestihiyosong posisyon sa pagtuturo sa buong mundo ng Islam. Ngunit ang nagpaiba sa kanya ay hindi ang kanyang tagumpay. Ito ay ang kanyang pagtanggi na tanggapin ang mga bagay kung ano talaga sila. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang mundo kung saan sumasabog ang kayamanan, lumalawak ang mga merkado, ngunit may mali sa pakiramdam. Isang lipunang nahuhumaling sa pera ngunit lumalayo sa kahulugan. Isang ekonomiyang umuunlad sa panlabas ngunit nabubulok sa ilalim. At kung pamilyar iyon, dapat ay pamilyar. Sinimulan ni Al-Ghazali ang magtanong ng isang tanong na nagpahirap sa mga tao noon at hanggang ngayon. Ano ang mangyayari kapag ang isang sibilisasyon ay mas mabilis na yumayaman kaysa sa nagiging matalino? Para masagot iyan, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang bagay na ipinagwawalang bahala ng karamihan, ang pera mismo. Narito ang ikinagugulat ng karamihan. Si Al-Ghazali ay hindi lamang isang relihiyosong figura na nagle-lecture tungkol sa moralidad. Isa siya sa mga unang pilosopo na aktwal na sumuri sa pera sa mga tuntuning moral at sistematiko. Kung saan nakita ni Aristotle ang pera bilang isang kapakipakinabang na kasangkapan at kalaunan, ay ginawa itong mga formula ng mga ekonomista. Sinuri naman ni Al-Ghazali ang ginagawa nito sa mga tao. Paano nito hinubog ang pag-uugali, mga insentibo, tiwala? Paano nito mabubuo o masisira ang buong sibilisasyon? Simple ngunit malalim ang kanyang panimulang punto. Ang pera, aniya, ay hindi kailanman nila yung sambahin o iimbak o gamitin bilang isang tropeyo. Ito ay isang kasangkapan. Wala nang iba pa. Isang paraan upang mapadali ang palitan. Inihambing niya ang pera sa isang salamin. Ang salamin ay walang halaga sa sarili nito. Ang halaga nito ay nagmumula sa kung ano ang ipinapakita nito. Ang pera ay pareho. Ang kapangyarihan nito ay hindi nagmumula sa ginto o pilak na pinagmumulan nito. Nagmumula ito sa kung ano ang pinapayagan nito ang mga tao na makipagkalakalan. Magtayo at lumikha ng sama-sama. Gustong-gusto ng mga modernong ekonomista na angkinin ang pananaw na ito bilang kanilang sarili. Ngunit isinusulat ito ni Al-Ghazali noong ika-11 siglo
Noong iniisip pa rin ng karamihan sa mga Europeo na ang kayamanan ay nangangahulugang lupain o samsam. Mula sa pundasyong ito nagmula ang isa sa kanyang pinakamahalagang ideya. Ang itinapong pera ay patay na pera. Para sa kanya, ang kayamanang nakakulong sa mga kaban o nakatago sa mga imbakan ay hindi lamang walang silbi. Ito ay mapanira sa lipunan. Ang kayamanang walang ginagawa ay hindi umiikot. Hindi nito binabayaran ang mga manggagawa, pinupunduhan ang mga negosyo, o sinusuportahan ang mga pamilya. Sinasakal nito ang buhay pang-ekonomiya. Inilarawan niya ito bilang pagyayelo ng daloy ng dugo ng lipunan. Ang linyang iyon ay maaaring lumitaw sa anumang modernong kritisismo ng hindi pagkakapantay-pantay at walang sino man ang titingin. Ngunit si Al-Ghazali ay hindi lamang nagrereklamo tungkol sa kasakiman. Ang kanyang argumento ay istruktural. Kapag ang mga mayayaman ay nag-iipon ng pera, lumilikha sila ng artipisyal na kakulangan. Hindi dahil kulang ang mga mapagkukunan, kundi dahil humihinto ang sirkulasyon. Nababaluktot ang mga presyo, nawawasak ang mga merkado, nagdurusa ang mga tao, at narito ang bagay, hindi ito isang abstract na teorya para sa kanya. Pinapanood niya itong mangyari sa totoong oras. Ito ay humantong sa isa pang malaking pananaw. Sinisira ng haka-haka ang tiwala. Si Al-Ghazali ay walang pasensya sa mga mangangalakal na nagmamanipula ng mga presyo, lumikha ng artipisyal na kakulangan o nagsasamantala sa mga krisis para sa kita. Nakita niya ang ganitong uri ng pag-uugali hindi bilang matalinong negosyo kundi bilang moral na katiwalian. Kita ng walang kontribusyon. Isinulat niya na sinumang nakikinabang sa pagdurusa ng iba ay nakikinabang sa katiwalian. At ang katiwalian sa kanyang pananaw ay kumakalat na parang isang sakit. Kapag lumaganap ito sa mga pamilihan, nahahawa nito ang mga institusyon at kalaunan ay sa buong lipunan. Kung ito ay parang komentaryo sa mga modernong bula sa pananalapi, mapang-aping pagpapautang o pagsasamantala sa krisis, tama ka. Tama nga. Isinulat niya ito 900 taon na ang nakalilipas. Ngunit narito ang hindi nakikita ng mga tao. Hindi anti-profit si Al-Ghazali. Hindi siya anti-negosyo. Hindi niya hinihikayat ang lahat na mamuhay sa kahirapan. Naniniwala siya sa kalakalan. Matindi. Naisip niya na ang mga pamilihan ay natural at kinakailangan. Naisip niya na ang kayamanan ay maaring maging makabuluhan, maging marangal. Ang kanyang tunay na target ay ang hindi tapat na kalakalan. Pandaraya, pagsisinungaling, paggamit ng maling timbang, pagtatago ng mga depekto sa mga produkto, pagmamanipula ng impormasyon. Naunawaan niya na ang mga pamilihan ay gumagana lamang kapag ang mga tao ay nagtitiwala sa isa't isa. Kapag bumagsak ang tiwala, ang ekonomiya ay bumagsak din sa likuran nito. Ang kanyang inilalarawan ng walang akademikong jargon ay ang tinatawag ng mga modernong ekonomista na mga gastos sa transaksyon, kawalang simetriya ng impormasyon at panganib sa moral. Ipinaliwanag niya ito sa simpleng wika 1 milenyo na ang nakalilipas. Isa pang mahalagang pananaw ay ang kanyang pananaw sa paggawa. Ikinatwiran niya na ang trabaho ay likas na marangal habang ang hindi pinaghirapan na kayamanan ay mapanganib sa espiritual. Ang perang kinikita sa pamamagitan ng pagsisikap ay nagbuo ng karakter. Ang perang nakukuha sa pamamagitan ng manipulasyon ay sumira dito. Maaring parang pangaral iyon, ngunit praktikal ang lohika. Lumalakas ang mga lipunan kapag ang mga tao ay nag-aambag. Nanghihina sila kapag ang mga tao ay nagsasamantala. At hindi tumigil si Al-Ghazali sa mga individual. Nagbigay din siya ng isa sa mga pinakaunang kritisismo sa panghihimasok ng gobyerno sa pera. Ang mga pinuno noong medieval, tulad ng maraming moderno, ay madalas na nagpapalabnaw sa nilalaman ng ginto o pilak sa mga barya upang mapalawak ang kanilang mga badyet. Epektibong binubuwisan ang mga tao sa pamamagitan ng palihim na implasyon. Kinondena ni Al-Ghazali ang gawaing ito ng walang pag-aalinlangan. Para sa kanya, ang pagpapababa ng halaga ng pera ay pagnanakaw. Sinira nito ang tiwala sa merkado. Pinarusahan nito ang mga mahihirap na nauwi sa mas mahinang mga barya.
Pinahina nito ang buong sistema ng pananalapi mula sa itaas pababa. Naniniwala siya na ang mga pamahalaan ay may papel sa pagpapanatili ng patas ng mga merkado, ngunit limitado ang papel na iyon. Dapat protektahan ng mga pinuno ang ekonomiya, hindi manipulahin ito para sa panandaliang pakinabang. Nagbabala siya na ang mga hindi makatarungang pinuno ay mas mabilis na sumisira sa kasaganaan kaysa sa sinumang panlabas na kaaway. At muli, ang pagkakatulad sa kasalukuyan ay hindi na nangangailangan ng maraming paliwanag. Ang mga babalang ito tungkol sa mga pinuno ay hindi nagmula sa abstraktong pag-iisip. Nagmula ang mga ito sa panunood sa mga totoong pamahalaan na gumagawa ng mga totoong pagkakamali. Sa kanyang buhay tumitindi ang pagkakawatak-watak sa politika. Naglaban ang mga dinastiya para sa kapangyarihan. Itinulak ng mga lokal na gobernador ang mas maraming kita. At sa tuwing nararamdaman ng mga pinuno na humihina ang kanilang kapit, ang unang lugar na kanilang pinipiga ay ang ekonomiya. Ang ilan ay nagtaas ng mga buwis sa mga antas na sukdulan. Ang iba ay minamanipula ang mga barya upang pondohan ang kanilang mga digmaan. Ang ilan ay kinumpiska ang mga ari-arian ng mga mangangalakal. Ang iba ay nanghihiram ng walang ingat at iniwan ang mga susunod na henerasyon upang harapin ang utang. Wala sa mga taktikang ito ang bago, at wala sa mga ito sa pananaw ni Al-Ghazali ang nakalutas sa tunay na problema. Naniniwala siya na ang katiwalian sa itaas ay kumakalat pababa na parang lason. Kapag niloloko ng isang pinuno ang kanyang mga tao, nadama ng mga mangangalakal na makatwiran ang panloloko sa kanilang mga customer. Kapag nabigo ang mga institusyon na kumilos ng may integridad, walang nakikitang dahilan ang mga individual na kumilos ng responsable. Ang buong kaayusan ng ekonomiya, mula sa kaba ng palasyo hanggang sa pamilya ng kapitbahayan, ay naging isang kadena ng reaksyon ng sirang tiwala. Malinaw ang kanyang konklusyon. Ang isang lipunan ay maaring makaligtas sa kahirapan, ngunit hindi ito maaring makaligtas sa katiwalian. Ang pagbagsak ng ekonomiya ay bihirang tungkol sa pagkaubusan ng pera o mga mapagkukunan. Ito ay tungkol sa pagkasira ng tiwala. Ang hindi nakikitang pandikit na nagbubuklod sa bawat transaksyon, bawat kontrata, bawat pera, bawat institusyon. Kapag ang tiwalang iyon ay nabubura, kahit ang pinakamayamang bansa ay nagiging marupok. Mula sa anggulong ito, ang kanyang mga ideya tungkol sa pera ay may ganap na katuturan. Para kay Al-Ghazali, ang katatagan ng pera ay nakasalalay ng buo sa katapatan. Ang pagpapababa ng mga barya ay hindi lamang masamang patakaran. Ito ay panlilinlang, pagtataksil. Ang isang pinuno na nakikialam sa pera ay hindi matalino. Nagnanakaw siya mula sa kanyang sariling mga tao sa mabagal na paggalaw. Ang tila isang maliit na pagbabago sa kadalisayan ng isang barya ay, para kay Al-Ghazali, simula ng kabulukan sa pananalapi. Hinulaan pa niya na kung masyadong madalas manipulahin ng mga estado ang pera, mawawala ng tiwala ang mga tao, iiwan ang lokal na pera, at magsisimulang gumamit ng mas malalakas na dayuhang pera. Pagkalipas ng 1,000 taon, nasaksihan natin ang eksaktong dinamikong ito sa Weimar Germany, Zimbabwe, Venezuela, Argentina, at sa bawat modernong kaso kung saan tinatakasan ng mga tao ang kanilang sariling pera dahil hindi na sila nagtitiwala sa mga pangako sa likod nito. Ang mga debate sa implasyon sa ika-21 siglo ay sumasalamin sa eksaktong naunawaan ng iskolar na medieval na ito. Ang pera sa huli ay isang sistema ng paniniwala. Kapag tumigil na ang mga tao sa paniniwala, humihinto na ang sistema sa paggana. Ngunit ang pananaw ni Al-Ghazali ay mas malalim kaysa sa pera at buwis. Naunawaan niya ang isang bagay na mahalaga tungkol sa kalikasan ng tao. Ang mga tao ay nag-iipon dahil sa takot. Nag-espekulasyon sila dahil sa kasakiman. Naluloko sila kapag iniisip nilang makakalusot sila. Minamanipula nila ang pera dahil madaling manipulahin ang pera. Pinag-iisipan nila ang mga hindi etikal na kita dahil tila ginagawa rin ito ng lahat. At kapag ang isang lipunan ay umabot sa punto kung saan nagiging normal na ang pagsasamantala, nagsisimula na ang pagbagsak, ito ang humantong sa isa sa kanyang pinakamalakas na pananaw. Hindi mo maayos ang isang ekonomiya nang hindi inaayos ang mga insentibo na humuhubog sa pag-uugali ng tao.
Mahalaga ang mga batas. Mahalaga ang mga pamilihan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito ay ang mga taong gumagawa ng mga pagpili na hinihimok ng emosyon, ambisyon, takot at pagnanasa. Maliban kung ang mga sistema ng isang lipunan ay ihanay ang mga insentibong iyon tungo sa produktibo at tapat na pag-uugali, ang ekonomiya ay aagos patungo sa katiwalian, kawalang tatag, at kalaunan ay pagkawasak ng sarili. Ito ang dahilan kung bakit binigyang diin ni Al-Ghazali ang moral na dimensyon ng kayamanan. Para sa kanya, ang kayamanan na walang responsibilidad ay hindi lamang mapanganib sa espiritual. Ito ay isang banta sa kabutihang panlahat. Naniniwala siya na ang kayamanan ay hindi likas na masama. Ito ay hindi kumpleto ng walang layunin. Ang isang lipunan ay lumalakas kapag ang mga individual ay nag-aambag ng higit pa sa kanilang kinukuha. Kapag ang pagnanais na mag-ipon ay binabalanse ng tungkulin na mag-angat. Ngunit kapag ang kayamanan ay nahiwalay sa responsibilidad sa lipunan, kapag ang paghahangad ng kita ay binabaliwala ang kapakanan ng komunidad, ang sistema ay nagiging malutong. Ang isang makasariling lipunan ay kalaunan ay gumuguho sa ilalim ng sarili nitong bigat. At kapag ito ay gumuho, lahat ay nagbabayad ng halaga, kabilang ang mga mayayaman na nag-iisip na sila ay immune. Umuusbong ang mga sibilisasyon kapag nauunawaan ng mga tao ang balanse. Nabubuwal sila kapag nasira ang balanseng yon, at direktang dinadala tayo nito sa modernong mundo. Isang mundo kung saan ang mga pananaw ni Al-Ghazali ay hindi gaanong parang pilosopiya noong medyebal, kundi mas parang isang diagnostic report ng ating kasalukuyang krisis. Nabubuhay tayo sa isang pandaigdigang ekonomiya kung saan ang pera ay mas mabilis na gumagalaw kaysa sa kahulugan, kung saan ang hindi pagkakapantay-pantay ng kayamanan ay papalapit sa mga antas na hindi pa nakikita sa loob ng maraming siglo, kung saan ang mga merkado ay madalas na nagbibigay diin sa haka-haka kaysa sa kontribusyon, kung saan ang tiwala sa mga institusyon ay bumababa taon-taon, kung saan ang implasyon ay tahimik na sumisira sa kapangyarihang bumili, kung saan ang mga bula sa pananalapi ay lumalaki, sumasabog, at lumalaki muli ng may nahuhulaang regularidad. Saan ka man tumingin, may mga alingawngaw ng eksaktong mga problemang inilarawan ni Al-Ghazali na nagaganap lamang sa pandaigdigang saklaw. Ang kanyang kritisismo sa hoarding ay sumasalamin sa mga debate ngayon tungkol sa mga bilyonaryo, mga offshore account at purong kayamanan. Ang kanyang mga babala tungkol sa haka-haka ay parang mga alalahanin sa mga krisis sa pabahay, pagkasumpungin ng crypto, shadow banking at mga mandaragit na merkado. Ang kanyang pagkondena sa manipulasyon ng pera ay tumatama sa puso ng mga debate sa patakaran sa pananalapi ngayon. At ang kanyang paniniwala na ang tiwala, ang pundasyon ng kasaganaan ay nagpapaliwanag kung bakit ang mga bansang may matatag na institusyon, tapat na mga korte, nahuhula ang mga regulasyon, at transparent na pamamahala ay nagtatamasa ng mas malakas na pera at mas matatag na ekonomiya. Ang talagang tumatama sa iyo kapag binabasa mo ang kanyang trabaho ay kung gaano kaunti ang aktwal na nagbago sa mundo. Iba ang teknolohiya. Mas mabilis ang mga merkado. Ang saklaw ay pandaigdigan sa halip na regional. Ngunit ang pinagbabatayan ng mga pag-uugali ng tao ay eksaktong pareho. Malamang natitingnan ni Al-Ghazali ang ating kasalukuyang sistema, ang walang humpay na utang, mga espekulatibong kaguluhan, lumalawak na hindi pagkakapantay-pantay, pagkakagulo sa politika, at kawalan ng tiwala sa mga institusyon. At sasabihin ng eksakto ang isinulat niya 1,000 taon na ang nakalilipas. Kung saan nawawala ang hustisya, hindi maaaring manatili ang kasaganaan. Ito ay isang nakakabagabag na katotohanan. Ang mga ekonomiya ay hindi gumuguho dahil ang mga numero ay humihinto sa pagdami. Gumuguho ang mga ito dahil ang mga tao sa loob ng sistema ay humihinto sa pagtitiwala sa isa't isa. Gumuguho ang mga ito dahil ang mga insentibo ay nagbibigay gantimpala sa mga maling pag-uugali. Gumuguho ang mga ito dahil ang mga institusyon ay nabigong itaguyod ang pagiging patas na nagpapangyari sa mga pamilihan,
sa simula pa lang. Emosyon ng tao, takot ng tao, kasakiman ng tao, mga shortcut ng tao. Ang mga ito hindi mga abstract na formula ang nagtutulak sa mga sibilisasyon patungo sa krisis. Hindi nangangaral si Al-Ghazali ng relihiyon. Inilalarawan niya ang realidad. Naunawaan niya ang isang bagay na madalas na nahihirapang aminin ng mga ekonomista. Ang pera ay hindi isang mekanikal na bagay. Ito ay isang moral na ekosistema. At kapag ang moral na balangkas ay naglaho, ang sistemang pinansyal ay sumusunod dito. Kaya mahalaga ang kanyang mga ideya ngayon. Sa isang panahon na puno ng utang, labis na espekulasyon, kawalan ng tiwala sa mga institusyon, at pagkabalisa sa pananalapi, ang kanyang pangunahing mensahe ay nagiging isang prinsipyo ng kaligtasan. Kung ang pera ay mahiwalay sa moralidad, ang sistema ay kalaunan ay masisira. Ang pag-unawa rito ay hindi lamang edukasyon sa pananalapi. Ito ay proteksyon sa pananalapi. Dahil ang kasaysayan ay hindi eksaktong nauulit, ngunit kung hindi mo ito naiintindihan, dinudurog ka rin nito. Kaya ayan na, ang iyong roadmap tungo sa kalayaan sa pananalapi ay nagsisimula ngayon. Tandaan, ang kayamanan ay hindi nabubuo sa magdamag. Ito ay nabuo ng paisa-isang disiplinadong desisyon sa bawat pagkakataon. Kung ito ay tumatak sa iyo, pindutin ang like button at magkomento ng handa na para sa hamon sa ibaba. Ang iyong sarili sa hinaharap ay magpapasalamat sa iyo para sa mga hakbang na iyong ginagawa ngayon. Mag-subscribe upang sumali sa aming komunidad ng mga magiging milyonaryo. Ngayon ay lumabas ka na at kontrolin ang iyong kapalaran sa pananalapi. Magkita tayo sa susunod!